Sinabi mismo ni Lebron na kahit siya hindi pa rin sigurado sa magiging future niya kung mag-i-stay pa ba siya sa Lakers o lilipat ng team next season o itutuloy niya na yung retirement plan niya. Yan yung tatlong option na pinaka-inaabangan sa kanya eh. Sinabi mismo ni Zach Lowe ng The Ranger, wala rin siyang malinaw na idea kung anong araw talaga yung magiging desisyon ni Lebron. Pero sa kabila ng uncertainty kasi, naniniwala pa rin yung mga to na ang pinakamalamang pa rin nga raw bumalik si Lebron sa Lakers, lalo't ang Lakers nga lang raw yung may pinaka-practical at pinakamadaling option sa kanya. Pay cut lang kasi ang pwedeng gawin sa kanya kung mag-i-stay siya sa Lakers, hindi katulad pag pumasok siya sa free agency, possible veteran minimum deal na lang rin ang mabigay sa kanya ng mga teams na interesado sa kanya dahil sa salary cap at roster constraints. Ang Lakers interesado pa rin nga raw kay Lebron eh, base na rin yan mismo dito kay Pelinka. Kung sakali nga raw na magdidesisyon to na bumalik, pero based sa mga analyst, kakailanganin talaga nga raw ni Lebron na magbawas ng contract mula sa 52 million niya. Possible bumabayan sa 35 to 40 million para makapag-build sila ng champion roster. Yan kung papayag nga raw si Lebron at makikita niya na sapat yung roster na mabibuild nila sa championship title. Pero base mismo dito kay Windhorst, possible lang tanggapin ni Lebron ang pay cut kung makikita nga nito mismo yung legit champion contender na roster sa paligid nila ni Luka Diyan lang papayag si Lebron. Dahil kumikita si LBJ ng 52.6 million sa Lakers matapos niyang i-exercise ang player option niya. Pero ngayong offseason, gusto kasi mismo ng Lakers na gamitin ang salary cap space nila para i-reassign itong si Austin Reeves sa possible max deal at possible bigyan ng extension si Rui. Tapos mag-a-add pa sila ng bagong center at ibang role player katulad na lang ng 3-and-D guard. At yan mismo yung magpapalakas nga raw ng bench at defense nila Dahil dyan mismo gusto ng Lakers na mabawasan ang magiging contract ni Lebron sa offseason para magkaroon sila ng mas malaking cap space para sa roster upgrade. Pero malinaw kasi na hindi pa rin nga raw bumababa yung value nitong si Lebron. Kahit nasa 40s na yan, isa pa rin nga raw yan sa inaasahan Kaya malinaw nga na si Lebron pa rin ang pinaka best option at hindi yan papayag na babagsak yung contract niya ng basta-basta at babawasan na lang ng malaki. Kaya base kay Windhorst, possible hindi pumayag si Lebron sa bagay na yan kung hindi niya makikita ang pagiging legit contender nila sa susunod na season kahit mag-rebuild sila. Pero kung malinaw na nasa championship roster yung mga to, dyan lang pwedeng pumasok sa pay cut itong si Lebron Ang Warriors at Cavaliers, yung dalawang team na talagang nagpapakita ng araw ngayon ng interest kay Lebron sa oras na pumasok yan sa free agency. Ang problema kasi, limited yung salary cap flexibility ng mga to ngayon, lalo na sa laki ng annual salary ni Lebron na meron. Kaya interesado lang yung mga yan sa veteran deal dito kay Lebron dahil hindi nila kayang tapatan yung contract na meron yan sa Lakers Kaya kung gugustuhin nga raw ni Lebron na lumipat, possible champion contender na team ang talagang pagpukusan yan. Kaya dyan mismo pumapasok ang Cleveland Cavaliers lalo ngayon na pumasok pa ulit yung mga to sa Eastern Conference Finals nang talunin ang Piston Detroit sa Game 7 series nila ngayon. Yan yung nagpapaingay. Championship ready na nga raw kasi ang Cavaliers na mismong hinahanap ni Lebron. Ang pinakamalaking reason, mas ready pa yung roster ng mga to sa championship title kumpara sa Lakers. May Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Harden na talagang ready nga raw at mas malalim na bench at solid defender. Sa ganitong lineup, si Lebron hindi na nga raw kakailanganin maging number 1 option. Mas makakapag-focus yan bilang primary playmaker, clutch closer, veteran leader, high IQ decision maker. Ibig sabihin, mababawasan yung physical burden sa kanya habang tumataas pa yung tsansa sa pagiging contender sa championship title. Lalo ngayon na mas tumataas yung gasolina ng Cavaliers na pabalikin mismo si Lebron. Yan din mismo kasi yung gusto ng front office at owner mismo ng Cavaliers. Bumalik sa kanila itong si Lebron bago magretiro. Ayon din mismo kay Windhorst na possible ang reunion kung handa nga raw rin tanggapin mismo ni Lebron ang malaking salary discount dahil over the second April na ang Cavaliers ngayon at limited ang pwede nilang i-offer kay Lebron.
pwedeng veteran minimum o taxpayer mid-level exception lang na sobrang layo sa contract niya sa Lakers. Magiging sacrifice nga raw talaga yung 52 million niya na contract sa LA Kapalit naman nga raw niyan mismo ang mas malaking chance na manalo siya ng championship title bago siya magretiro. Dahil nakikita kay LeBron na mas mahalaga na ang legacy kaysa sa salary contract Mas akma yung timeline nito sa Cubs dahil ang Lakers nasa transition na kay Luka bilang franchise cornerstone at priority rin nila si Austin Reeves bilang secondary star. Samantalang ang Cavaliers pwedeng si LeBron ang maging huling piece nga raw sa roster nila na handa ng lumaban para sa title, lalo na kung maabigo pa ulit yung mga to sa championship run nila ngayong season possible na mag-iba yung direction ulit ng mga to at dyan mismo habulin nila si LeBron.